Sir, siguro una muna, paano ba yung naging criteria and process po ng BOC dito po sa naganap na auction kahapon para lang po masiguro ng mga kapatid natin na naging transparent and fair yung ating bidding process. First bidding process para po dito sa mga sasakyan ng Diskaya. Unang-una po, no, minandato ni Commissioner Ariel na talaga pong live stream ang ating buong proseso at may access po ang media sa buong auction process. No? Patungkol naman sa vetting ng ating mga bidders, bukod sa kanilang pagbabayad ng registration fee na 5,050 pesos, ay pinagsumite rin po sila ng kanilang mga ITRs at ng mga business tax returns na duly stamped and received by the Bureau of Internal Revenue. No? Nirequire po natin sila na magsumite nito upang ma-establish ang dalawang bagay. No? Una, yung pagtutugma ng kanilang income sa kanilang purchasing power at magsubmite ng bid. At ikalawa, upang matiyak po no, na hindi sila sasaklaw dun sa mga hindi pinahihintulutan na lumahok sa auction. Andiyan na po yung mga kawani ng Bureau of Customs, yung importer, forwarder, consignee at nagmamay-ari po ng smuggled na item na subject for auction. Yun po yung mga tinitiyak natin para masigurado na hindi po tainted, no? Hindi po dami ang magpa-participate na bidder. Doon naman po sa ating mismong auction process, ang inadapt po natin ay yung sealed bid envelope submission. No? So makikita po natin doon sa live streaming natin, yung pong mga bidders na magpa-participate doon sa auction, particular item ng sasakyan, ay magsusumite po sila ng kanilang mga bid sa pamamagitan po ng isang sealed bid envelope na nakalagay po doon sa loob ng transparent na acrylic box na bubuksan at bine-verify po ng buong auction committee bago po natin matiyak kung ito po ay meron na pong highest bidder. Oo. Attorney, I'm just curious, dito po sa mga nagparehistro for the first bidding na gustong makabili nito mga sasakyan ng Diskaya, ilan po ang nagparehistro in total? Ang qualified bidders po, ang total ay nasa 8 po. Yung qualified, pero yung nagpakita ng interest, ilan po sila lahat halos? Marami pong natanggap tayong interest, no? Pero meron po kasing dalawa na hindi po umabot sa deadline, no? Meron po tayong tinakdang deadline ng pagsusumite ng mga documentary requirements. Ang akala po kasi nila ay on the day of the auction ay pwedeng mag-walk-in, no? Pero sabi po ni Commissioner Ariel, kailangan po nating masigurado na masusunod ang polisiya dahil wala po dapat na hint of doubt, no? Dito sa ating magiging proseso kung kaya't hindi po nakasama yung dalawang bidders, na although gusto nilang mag-register. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!